Good morning! Panibagong araw, panibagong blessing. At papunta nga po kami ngayon ng Alfonso, Cavite. Mag-o-ocular po kami doon. At marami sa inyo ang hindi nabago sa mga videong ina-upload ko. Palit-ulit lang ano. Pero iba't ibang kliyente naman yan. Nakakatuwa lang po na tinatangkilik pa rin talaga kami. Kahit sabihin na marami na po nagko-content ngayon ng mga furnitures. At syempre, hindi talaga mawawala yung tumal. At wala naman po talagang business na walang tumal. At andito na po kami ngayon sa destination. At wala nga po pala dito ang may-ari ng bahay. Nasa ibang bansa din po. Nai-imagine ko na nga ang ganda ng bahay nila kapag natapos na ito. At nagagandahan talaga ako sa style ng mga bintana nila. French window ba yung tawag dito? Correct nga if I'm wrong. Sofa, dining set, bed set, at double deck lang po ang plano dapat nilang ipagawa nung una. Kaya lang hindi alam ng may-ari na kahit nakatinted po yung mga bintana nila ay makikita pa rin po sila dito sa loob. Kaya wala talaga silang plano magpalagay ng blinds or kurtina. Kaya sinukatan na rin po namin yung kanilang mga bintana. At nagtulungan na nga lang din kami nila foreman sa mga size. Lalong-lalo na doon sa pagdating sa dining set. At may mga part po dyan na dapat may plano silang ilagay, kaya lang sabi namin hindi talaga po pwede. Kaya pinakancel na lang po yan ng may-ari. Liliit po kasi yung receiving room, lalo kapag kay L-type na sopa ang inilagay. At ito nga po yung dalawang room na lalagyan namin ng mga double deck at abangan nyo po yan sa mga susunod na vlog. And after na mag-ocular ay dumiretso muna kami dito sa Max at nagtanghalian po kami. Mag-aalas 2 na nga po ng hapon yan. Buti na nga lang po yung driver namin ng araw na yan ay laban sa fasting. Ito lang naman talaga si Habi ang hindi kaya. Manununtok talaga yung pag yan ay gutom na. At maaga kami niya nakauwi. At kinabukasan naman po ay diretso naman kami ng Trias, Cavite. Bali, nag-go na rin po kasi yung isa naming kliyente doon, sila engineer. Bali, i-fix na po namin yung mga design na gusto nila at magdadaw na din po ang may-ari ng bahay. At ang ganda nga ng ambience ng araw na to. Alam niyo yung mainit-init na maginaw-ginaw, ganon. At sabi ko nga sa inyo, food life yan si Habi. Kaya ayan, dumaan muna kami dito sa isang kainan. At papaitan nga ulit ang inulam nila. Kambing yata yan. Tapos ako, tinari ko naman itong native na manok daw to. Pero hindi ko rin naubos kasi puro buto, ang tigas pa. At ito nga po yung bahay na ginagawa ni engineer. At may ocular po kami dito. Nag-vlog na rin po ako dito. Nasa mga video ko lang po. Halukayin nyo na lang. At pag ako nga nakakakita ng ganitong butas chiles, grabe talaga. Sa pagpagawa ng bahay, ubos ang pera mo dyan, butas pa lang. Yan po yung pinaka-importante sa bahay, yung poste. At maaari, lakihan mo na para kung sakasakaling bagong isip mo, na pataasan ng bahay mo, gawin mong 5 palapag yan, ay lawan na lawan. Alam nyo, sa totoo lang, malaki ang gastos dito sa bahay na to chillers kasi parang parehas front yung bahay na to eh. Yung harap at likod, kaya kailangan talagang may design. Buti na nga lang, pag sa design lang ay naku, ilalabang ko talaga ito si engineer. Isa po siya sa mga nakilala ko na magaling mag-design ng bahay. At nabanggit ko nga sa inyo sa mga nakaraang vlog na siya po ang gumawa ng bahay doon sa Alfonso, Cavite. Na kung saan nagkabit po kami ng mga kurtina doon. At ipapakita ko nga rin sa inyo ang likod ng bahay na to chillers. Kung tutuusin, pwede na itong i-plane. Kaya lang, along the highway din yung likod nito. And take note chillers, ang laki po din ng bahay na to, grabe. Kaya kailangan talaga yung mga set na gagawin din namin dito ay babagay. At maraming salamat po engineer at kay ma'am sa tiwala ninyo sa akin na kung ano yung sinasuggest ko sa inyo mga design ay gumugo po kayo. At pagka-uwi namin ng bahay, nag-load naman po kami para sa biyahe namin kinabukasan sa Limay, Bataan. Opo, as in araw-araw po talaga yung biyahe namin. Ihinga lang halos ang pahinga ko, chillers. Ganun po talaga, kailangan po kasi talaga maghabol sa mga set. Alam nyo naman siguro, di ba, kung ano naging issue ng mga nakaraan. Anyway, nagkausap naman na kami and soon mariresolbahan din naman na yun. Hintay-hintay lang talaga. Nasabi ko sa inyo, hindi naman talaga ako pinababayaan ni Lord. Talagang binibigyan lang niya ako ng challenge. Parang sila, kinakaya nilang buhatin dahil kinakailangan. Kaya nga alagang-alaga namin sa pagkaan ng mga workers namin. Shoutout po pala sa mga nag-a-apply sa amin ng driver. Kaya update ko na lang po kayo o magpo-post na lang po kami kapag kinakailangan na or kailangan na po namin. And on call lang po ang kailangan namin, hindi po kailangan ng stay-in kasi kaya naman po ng mga drivers yung mga biyahe po namin at sila na lang din po ang pinagde-decide namin kung kinakailangan na talaga at sila na rin po ang magdidesisyon kung pwede po kayo. Kaya kung sakasakali man po, mas maganda po kung malapit lang po kayo dito sa amin para hindi po kayo lugi sa biyahe. And lagi ko po sinasabi ha, dito po sa amin hindi pwedeng driver ka lang. At sigurado naman po akong sasabihin naman po sa inyo yan ng mga drivers namin. Opo, dito po talaga sa amin bawal ang tamad at may mga pagkakataon po talaga na para kami mga kalabaw dito. Walang amo, lahat po talaga kikilos. Lalo na yung mga lumang tao dito sa amin, hindi po sila papayag na tatamad-tamad ka. Sila na mismo ang magsisita sa inyo. At bago nga po kami bumiyahe, ay may mga trial muna para sure na sure talaga na walang magiging problema yung mga extra cover ng set. At ito naman yung huling ilo-load nila, lamesa. 6-seaters po yan at bukas po ay makikita rin ninyo yan. Alam nyo, palagi ko po sinasabi sa mga vlog ko na di bali pong kukunti lang ang mga workers ko basta lahat po matitino at lahat talaga kumikita.
kikilos. Dahil walang ligtas yan sa akin, chillers, kitang-kita yan. Lalo na kapag nag-i-edit na ako, alam na alam ko yung mga galawan nila. Kaya nga pati si Habi napapansin nyo, hindi talaga pwedeng hindi rin yan magbubuhat kahit pa sabihin na may mga tao kami. Kung ako nga, kung kaya ko magbuhat din ako eh. I-flex ko na lang din pala sa inyo itong lamesa na to na ibabagsak presyo ko po sana, kaya lang po ay na-mind kaagad. So, shout out po kay Melay Samonte at abangan nyo po yan sa pag-deliver namin sa kanilang dream house soon. Mas manipis nga lang po ito sa mga iba ko pang pinapakita, nasa 2 to 3 inches thickness lang po ito pero matibay po yan. Buti na nga at nagustuhan nila ang design at ang ganda naman kasi niyan, chillers, mura pa. At kinabukasan nga po, andito na kami ngayon sa Limay Bataan at marami na po akong vlog dito. Bale, ito po kasi yung sofa na pinagawa nila sa amin dati, ang kinover po namin ay fabric. At dahil nga may hassle, kapag fabric, ma-maintenance, alam nyo yun. Kaya yun, pinaleder na lang nila at ito na nga po yun. At sa ngayon nga po, ay marami na akong mga kliyente na naka-line up na mga nagbago ng isip, pinaleder na rin yung mga sofa nila kasi yun naman po talaga ang dapat para hindi na po hassle at hindi na kayo nag-iisip na maluluma kaagad yung mga sofa ninyo. Pero kung hindi naman po kayo mabisitang tao ay baban, pwede po talaga natin i-fabric yan. Iba pa rin kasing upuan pag fabric. Pero kung naka-leather po kayo, marami naman po mabibili mga pansapin sa Shopee, Lazada, online. Napakadali lang, sukatan nyo lang po yung pinakang upuan at yun lang po ang bilhan ninyo ng pinakang sapin. Kasi laging sinasabi ng iba, mainit daw upuan. Oo, mainit ng upuan, pero mga 5 years mahigit nyong gagamitin. O doon kayo sa fabric. Halos wala pa 1 taon, madumi na. Sinasabi ko sa inyo, mga hindi nakikinig talaga yan, mamamalo na talaga ako ng kliyente. Siyempre, mahal ko kayo, chillers. Alam kung gaano kahirap kumita ng pera, kaya ina-advise ko talaga lahat-lahat kung ano yung matibay, kung ano yung hindi kayo mahihirapan. Fabric po kasi yan, depende po talaga yan sa mga gagamit. Mapapaaway lang kayo sa mga bisita ninyo, sasama lang ang loob ninyo kapag pinilit ninyo mag-fabric kayo, tapos tatalon-talon yung mga bata dyan, tapos yung mga magulang, hindi malang sinasaway, ay nako. At marami na akong experience kaganyan na nagsusumbong talaga sa akin, chillaxing chairs, wag mo lang titinan ng pabigla. Tingnan nyo naman yung sofa ko. Bakat na bakat yung paa ng bisita ng may-ari ng bahay. So sa tayo naman mga chillers, mga magulang, seryosohin po natin yung pagsaway natin. Hindi yung, uy be, ano ba? May ganung magulang eh. Hindi po kasi po pwede na sasabihin natin na bata yan. Nasa magulang po yan. Mahiya naman tayo chillers sa mga kamag-anak natin o kaibigan natin. Yung iba pa dyan, mismong kapamilya, nakataas yung paa. Naakala mo ba siya yung naglilinis ng bahay? Huy! Kahit pa kamag-anak natin yan, aba, lugar-lugar din ng galaw, ano? Sinasabi ko sa inyo, pag ako nagsimula nirmon talaga, sermon to the max yan. Kasi ako, chillers, kahit naman ako, naiirita ako sa mga ganyang tao. Yung wala kang manners. Mapabahay man yan, mapapasasakyan man yan, diba? Ang linis-linis nung may-ari, tapos ikaw, uy! At pagkatapos nga po namin mag-set up dyan, ay naghanda po sila ng aming lunch. At ayan, meron pang baboy. Sana wala ng baboy. Mahal-mahal ng baboy ngayon eh. Anyways, maraming salamat po dahil ang sarap ng pagkakaluto, ang lambot ng baboy. At yung gulay na nga lang talagang inupakpakan ko dyan kasi favorite ko talaga yung gulay sa sinigang, lalong-lalo na yung okra. And maraming salamat po kila nanay sa nag-asikaso nitong pagkain na to. And syempre, kay Ate Edel at kay Kuya. Enjoy po kayo sa pagbakasyon dito sa Pilipinas. Malapit na po kasi silang umuwi. At lubos po ako nagpapasalamat sa inyong mag-asawa dahil kahit nagkaroon ng konting problema, yung mga ibang set na ginawa namin dito ay naunawaan nyo pa rin po kami. Salamat po talaga Ate Kuya. At pagkatapos nga po ay dumiretso naman kami dito sa Urani, Bataan. At old client ko po yan si Tita. Marami na rin po kami na i-deliver dito. Bali kakabit lang po namin dito yung pahabol na vertical blinds. At grabe yung share sa akin dito ni Tita. Super nakakaiyak talaga. Wala pang 1 taon, puro problema po itong bahay na ito. Kung maririnig nyo lang ang mga hinaing ni Tita na kung maiiyak talaga kayo. Katulad na lang nito, may semento pang natira dun sa may taas. Tingnan nyo, ayan no. Alam kong napapaiyak na si Tita habang nagkukwento siya sa akin o sineshare niya sa akin yung mga problema dito sa bahay. Halos po lahat siya ang namili ng mga tiles dito, iba pang mga materyales dito sa bahay niya para po quality po yung materyales na gagamitin. Kaya lang po, wala ding nangyari. Sabi niya sa akin, bakit ganun si Laxing? Mabait naman akong tao. Byuda na ako. Hindi malang sila naawa sa akin. Buti malang kung may lang yung mga naging problema, hindi eh. Ang dami-dami nilang iniwan na trabaho dito na hindi nila tinapos, kagaya na lang nitong pailaw na to. At may mga tumutulo daw po dito kapag ka umuulan. Halos namumulot ako ng basura noon.
para lang makapagpundar ng ganitong bahay. Tapos itong gagawin nila sa akin. At isinama pa nga niya ako sa buong bahay, sa likod, sa tagiliran, katulad na lang dito, na dapat yung PVC na to nakabaon dapat sa semento. Pero ayan, nakalabas at lumipad pa nga daw yan nung may mga bagyo-bagyo yata eh. At pinagawa na lang uli niya ng bago yan. O diba, dapat po talaga yung mga ganyan nakatago yan eh. Tapos may mga yero daw doon na mga tumitikal, kapag mahangin daw, maingay, kaya yung kapitbahay nila nag-aalala at baka nga daw lumipad at may tamaan. Ito naman, nagpagawa siya dito ng floor drain. Wala din namang kwenta kasi papasok din daw yung tubig ulan dito. Ayan no. Oh, papasok nga naman dyan kasi medyo binabaha po kasi sila dito. At isa pa tong PVC na to. Yan, wala daw yan. Pinalagyan na lang daw ulit niya yan, dinugtungan. Tapos yung Poso Negro daw nila, naliliitan yata si tita. Kaya lang, ang sabi naman daw sa kanya nung gumagawa, hindi naman daw niya mapupuno kasi mag-isa lang naman siya nakatira dito. Tapos, ang ganda-ganda ng tiles na napili niya dyan, ang ginawa pa daw ay binuhusan ng semento yung buong garahe. Marami nagsasabi sa kanya na pamangkin niya na pabayaan na lang daw, pero ang sabi ni tita, madali lang magsalita ng ganyan kasi hindi naman kayo ang gumastos. Ang dami pa po mga problema dito, hindi ko na lang po talaga maisa-isa na i-share sa inyo. Pati yung mga tiles nila, hindi daw po pinaglalagyan ng mga grout. At nagpalagyan na nga lang din sila dito ng gripo dahil hindi naman po pwede yung garahe walang tubig, diba? So, ayan ang naging resulta. Nakalabas yung bituka na dapat nakatago po yan. At eto, binigyan pa kami ni tita ng merienda. Ang sarap nga niyan eh. Kaya lang, alam niyo yung parang yung awa ko talaga doon sa tao. Grabe. Lumalabas po talaga sa testimonya ni tita na inabuso po talaga siya. Shoutout po sa gumawa ng bahay na to. Konsensya mo na lang yan. Pero itong tanda-tandaan mo, hindi ka aangat sa buhay. Kung sa ngayon ay medyo okay ang buhay mo, hanggang kailan ka lang, hindi yan tatagal. Hindi tumatagal sa pag-angat ng buhay ang taong manluloko. Tandaan mo yan, ha? Kaya ang sabi ni tita, ipagpapasa Diyos na nga lang niya ang mga nangyari. Kaya ang may advice ko lang sa mga nagpapagawa ng bahay, nagpaparenovate, galingan nyo. Bahala kayo, baka kayo nang sumunod. La. O sa mga gustong umorder dyan, PMS Daki, nasa screen lang po ninyo ang aming contact number. At sa mga price naman po, ipakibasa lang dito po sa amin. Mura, pero hindi basura, kaya subscribe ka na. Bye!